draweth drear, precious Lord, lingered near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand, I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the shadows appear and the night draweth near and the day is past and gone, at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand, I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa papuring awit po na ating napakinggan. Sa lahat po ng mga nanonood sa hapon pong ito sa ating online preaching, magandang hapon po at salamat po sa inyong lahat. Nais kong batiin po si Pastor Lawrence Lakdaw at ng ating mga kapatiran po sa dako ng Kabanggan, Sambales. Ganon din kay Pastor Mark Lakdaw at ang ating mga kapatiran po sa dako ng Giporlos, Eastern Samar. At ganon din kay Sister Marilyn Gali Kabatkan. Long time no see po, Sister. Salamat po sa inyong muling pagsubaybay sa ating online preaching. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kapatid sa dako po ng La Union. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ganon din kay Brother Mark Ladja, ang ating mga kapatiran dito po sa dako ng Tarlac. Sa lahat pa po ng ating mga kapatid na nanonood, hindi man kayo nag-comment ay salamat po. At hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, magandang hapon po sa ating lahat. So hindi na po pagpapakatagal, tayo po ay dumako na sa pagpapatuloy po ng ating pinag-aaralan. Sa sulat po ni Apostol Pedro, tayo po ngayon ay nasa verse 7. Isang talata lamang po ang ating babasahin at dito po natin kukunin ang ating paksa sa hapon pong ito. Sabi po rito, casting all your care upon Him, for He careth for you. Magandang hapon din kay Brother Ray Asierto sa ating kapatiran sa dako po ng Quezon City at sa ating mga kapatid sa dako ng Lawag, kay Pastor Robert at kay Sister Jonalyn. Sa mga kapatiran po natin sa dako ng Samar, magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi po rito, casting all your care upon Him, for He careth for you. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y
kanyang ipinagmamalasakit. So, wala pong tao na walang alalahanin. Lahat po tayo merong mga pasanin, merong mga burden, meron tayong mga alalahanin, meron tayong mga inaalala at pinoproblema, mga bagay-bagay po na nagiging dahilan ng minsan kalumbayan natin, kalungkutan natin, kapaguran natin. So wala pong tao na walang alalahanin. Mapaministro, mapamiyembro, mapamahirap, mapamayaman, may pinag-aralan o wala. Lahat po ng tao, believer man o unbeliever, lahat po ng tao ay meron pong mga alalahanin. Merong mga bagay-bagay po na kanilang dinadala na nagiging cause, nagiging dahilan ng kabigatan. Hindi man po physically na magdurusa ang iyong katawan physically sa bigat ng trabaho, marahil mentally, emotionally ay nagbibigay ng kabigatan, ng pasanin, ng sakit, pasakit sa bawat isa sa atin. It's either physical, it's either emotional, pwede rin pong spiritual. May mga spiritual tayong mga pinapasan. So marami pong cause o dahilan kung bakit po ang tao ay nakakaramdam ng mga ganong uri ng mga pasanin. Dahil po ang care, ang kabalisahan ay normal lamang po sa isang tao na nabubuhay sa mundo. Ngunit salamat sa Panginoon na meron pong nagmamalasakit sa atin. Nasabi dito, lahat ng ating mga pasanin, lahat ng ating mga kabalisahan, lahat ng ating mga suliranin, anuman po ang mga bagay-bagay na nagpapahirap sa atin, mentally, emotionally, physically, spiritually, ay sabi rito, ilagak natin, ibigay natin sa Kanya. Sino po yung Kanya dito na tinutukoy? Ito po'y walang iba, kundi ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya lamang natin ilagak, sa Kanya lamang natin ibigay, sa Kanya lang natin ipagkaloob lahat ng ating kabalisahan, lahat ng ating pasakit, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Di ba napakaganda po yung merong nagmamalasakit sa atin. May mga magulang tayo na nagmamalasakit sa atin, may mga kapatid tayo na nagmamalasakit sa atin, mga kaibigan, mga churchmates, nariyan ang mga ministro natin, ang pastor natin na nagmamalasakit sa atin. Pero iba pa rin po yung pagmamalasakit ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Dahil ang tao po ay nag-fail. Pagka yung tiwala natin, yung pag-asa natin sa tao natin inilagak, minsan may mga suliranin tayo na hindi kayang solusyonan ng ating mga mahal sa buhay, bagamat sila nagmamalasakit sa atin. Minsan may mga problema tayo na hindi kayang solusyonan ng ating pastor, bagamat may care siya sa atin, may malasakit siya sa atin. Dahil ang tao po ay may limitasyon. Ang tao may hangganan ang kanyang kakayanan. Ngunit ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, wala pong hangganan ang kanyang limitasyon. Kaya kung meron mang tao na dapat natin paglagakan ng ating mga pasanin, mga alalahanin, mga kabalisahan ay hindi po kay pastor, hindi sa magulang, hindi sa kapatid, hindi sa sinumang taong mayaman o may kaya o may katungkulan, kundi sabi rito walang iba tayong dapat paglagakan ng ating mga kabalisahan at mga pasanin maliban lamang po sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang kanyang resources ay unlimited. At siya lamang ang nagmamalasakit sa atin nang wala ng katapat, wala ng kagaya ng kanyang malasakit sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon nais kong bumasa ng ilang mga sinabi ng mensahe o ng mahal na propeta. Dahil yun po, paulit-ulit ko pong binabanggit, paulit-ulit kong sinasabi, hindi lamang po sa online, kundi maging sa preaching sa pulpito, maging sa mga anniversary, sa mga joint fellowship. Lagi pong binabanggit na wala po kaming sariling mensahe.
kahit pa teacher, kahit pa pastor, kahit evangelist, kahit pa propeta, kahit pa apostol, wala po kaming sariling mensahe. Ang mensahe po na ipinapangaral namin ay walang iba kundi ang mensahe na tinanggap natin sa mensahero, ang propeta ng ating Panginoon. Kaya hindi po kami pwedeng gumawa ng sarili naming mensahe sa pamamagitan ng aming sariling karunungan, sa pamamagitan ng aming sariling pangunawa, sa pamamagitan ng aming sariling pagsasaliksik sa mga libro o sa mga Google o sa YouTube o saan mang pwedeng magsaliksik ang tao dahil meron na po tayong mensahe na tinanggap. At yun lamang po ang aming nais i-share din. Kami ay daluyan lamang, kami ay channel lamang ng mensahe. Kaya sa lahat po ng mga pastor, lahat ng mga ngaral na nakikinig sa hapon pong ito, wala po tayong sariling mensahe. Ang mensaheng ipinapangaral natin ay walang iba kundi ang mensaheng tinanggap lang natin sa mahal na propeta. Kaya hindi po masama yung basahin natin mismo yung sinabi ng mahal na propeta. Mas safe po tayo sa ganon dahil yung iba hindi na nagbabasa ng mensahe. Biblia na lamang ang kanilang batayan. Pero mga kapatid, the message is the interpretation of the Bible. Hindi tayo pwedeng tawaging message believer, message preachers kung hindi naman po mensahe ang ating batayan. Kaya kami po mga kapatid, lalo na po ako, ang inyong abang lingkod ay laging nagbabasa ng mensahe na siyang batayan po ng aking itinuturo at ipinapangaral, ipinapaliwanag po sa mga nakikinig. Kaya ito po ang mababasa sa sinabi ng mahal na propeta. Ilang quotation lang naman po ito mga kapatid, pagtsagaan po natin. Sabi dito, He made man to be happy. Ang Diyos daw po, sabi ng mensahe ng mahal na propeta, ay nilikha ng Diyos na maging masayahin, to have satisfaction, to be comforted. But yun nga, because of sin, alam po natin, dahil sa pagkakasala na nangyari sa Hardin ng Eden, kaya ang Diyos na nilikha ang Diyos na lumikha ng tao na dapat mabuhay ng masaya, mabuhay ng satisfied, mabuhay ng comforted, mabuhay na walang anumang cares, worries, ay nasira dahil po sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. Kaya maging pagkain ay hindi na po libre. Sabi ng Panginoon, dahil ikaw, Adam, nakinig sa tinig ng iyong asawa at ikay nagkasala, cursed be the ground for thy sake. Mula ngayon, hindi na siya magbibigay ng libreng pagkain. Kailangang paghirapan. Kailangang magtrabaho. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka. Kaya yun po yung mga cares ng tao. Yun yung mga alalahanin ng tao na kailangan tayong magpagod, kailangan kumayod, kailangan maghirap, kailangan kumilos, kailangan gumawa, kailangan tayong magbanat ng buto para mairaos ang ating pamumuhay sa araw-araw sa ibabaw ng mundong ito. Marami tayong mga gastusin, marami tayong mga pinagkakaabalahan para lamang mabuhay. Kaya nagkaroon ng discomfort sa tao, nagkaroon ng worry, nagkaroon ng sorrow, nagkaroon ng kalumbayan, at ang worst doon ay nagkaroon ng kamatayan. Nagtatrabaho tayo hanggang sa tayo'y mamatay. Di po ba mga kapatid, napakahirap na kalagayan ng tao na nagtatrabaho tayo habang hinihintay natin yung kamatayan dahil ang buhay natin may hangganan. Kaya yun po yung mga cares, mga alalahanin, mga pasanin ng tao. Pero sabi dito ng mahal na propeta, hindi po tayo nilikha ng Diyos para maghirap, para kumain, para mabuhay lamang sa mundo hanggang mamatay, kundi tayo raw po supposed to be ay nilikha na mag-enjoy sa mundo. Kaya lang yun nga po, dahil sa kasalanan na nangyari sa tao ay marami tayong mga alalahanin. Pero pag tayo po ay na kay Kristo, sabi ng ating teksto, ilagak natin sa Kanya ang ating mga alalahanin. God doesn't want His children to be uncomfortable. Nalulungkot din po ang Diyos pag nakikita niya na ang kanyang mga anak ay punong-puno ng mga alalahanin, ng mga kabalisahan, ng mga pasakit. Dahil ang Diyos po ay nihalintulad sa isang nanay, sa isang magulang, partikular ang nanay. Sabi po dito, you mothers, why you mothers would get up in the middle of the night if you were ever so sick. If Junior, yung anak ng nanay ay nakita niya na
na may karamdaman, may sakit, kahit pa yung nanay mismo ay may sakit din, anong gagawin ng nanay na nag-aalala, nagmamahal sa kanyang anak, at dito tayo inihalin tulad ng Diyos sa isang anak, at ang Diyos ay inihalin tulad sa isang nanay. Na sino bang nanay na kapag yung anak niya ay nilalagnat, kalagitnaan ng gabi, nagkukumbulsyon yung kanyang anak? Wala pong matinong nanay na nagmamahal sa kanyang anak, na merong concern, merong care sa kanyang anak. Ang gagawin ng nanay, kahit siya pa mismo may sakit din, ay babangon siya at gagawin niya lahat ng kanyang magagawa. If Junior, sabi rito, if the child had cover kicked off of him, kapag kahit nga lang daw yung kumot, di po ba, pag nakita nung nanay na yung kumot ng kanyang anak ay nasa tabi, hindi nakakumot ang kanyang anak, ay babangon yung nanay at kukumutan niya ang kanyang anak. You know that the little fellow might take a cold, dahil nag-aalala yung nanay na baka sipunin o ubuhin o magkasakit ang kanyang anak. You'd struggle some way to get to the bedside to make him comfortable. So lahat ng paraan ay gagawin ng nanay para maging comfortable ang pagtulog ng kanyang minamahal na anak. If one of your loved ones was laying sick with a fever, and you could stay there with a rag and bathe their face in cool water to make them comfortable, you would do it. One of your children, di ba? O pag yung anak nagkukumbulsyon, nilalagnat, anong gagawin po ng nanay daw? Sabi ng mahal na propeta, kukuha siya ng bimpo at kukuha siya ng tubig, lalagyan niya ng alcohol o malamig na yelo o tubig, at sa kanya ipupunas sa noo o sa katawan, sa ulo ng kanyang anak, para lamang makaramdam ng comfort yung kanyang anak na nilalagnat o hindi po maganda ang nararamdaman. So you would sit there though you were sick. Diba? Sabi dito, talagang babantayan niya ang kanyang anak kahit siya mismo may sakit din. Hindi niya iintindihin ang kanyang sariling nararamdaman, basta mabigyan niya lang ng comfort ang kanyang anak na may karamdaman. You would sit there though you were sick and you needed to be in bed yourself. You'd still sit there because your children mean something to you. Because they are a part of you, they are your life. So ganun din po ang church, ganun din po ang Diyos sa atin. And the church is the life of God on earth, and He wants to comfort His church. And how it would be if you know that wiping the fevered brow of your child would comfort it. Yun, gagawin yun ng nanay. So ganun din daw po ang Diyos, ay lahat ng kanyang magagawa ay gagawin niya sa atin, ibibigay niya sa atin kagaya ng nanay sa kanyang anak. That's what we do. Sabi rito, there's many remedies but one cure. Christ is the cure. And the only cure in this is Christ. He cares for us. He loves us. And He wants us to come to Him. God made us that way, that holy thing in us that wants to be comforted. So yun, mga minamahal na mga kapatid, kung paanong ang isang literal, isang magulang, isang ina ay nagmamalasakit sa kanyang anak, ay ganun din daw po ang ating Panginoong Diyos. Kaya kung meron man tayong dapat paglagakan ng ating mga kabalisahan, ng ating mga alalahanin at pasanin, ay walang iba kundi ang Diyos na siyang nagmamahal sa atin. Cast your cares on Him, for He careth for you. And a man is made so he could want that comforter. Ang tao ay nilikha para hangarin niya ang comforter. Walang iba kundi ang Holy Spirit. Walang iba kundi ang Diyos. He is wanting a comforter because he was made that way. That's the way God put him up together, built the rooms in him. His soul, his conscience, his sight, his senses, everything was put together. And in this little room of something to make him happy, to give him consolation, to take weary and nervousness from him, God sat there with the Holy
Spirit. So yun, mga minamahal na mga kapatid, ang tao pala ay nilikha ng Diyos para maghangad ng isang comforter. Dahil ang tao ay, yun nga po, hindi niya kayang i-comfort ang kanyang sarili. Minsan ang tao gumagawa ng sariling remedy, gumagawa ng sariling paraan. Minsan ang tao, lalo na ang mga wala sa Panginoon, ang mga unbeliever, every time na meron silang kabalisahan, meron silang alalahanin, merong pasanin, merong problema, ang mga unbeliever ay saan pumupunta? Sa mga bahay aliwan. Yun ang alam nilang remedyo. Yun ang alam nilang remedies. Sila'y naglalasing. Sila'y pumupunta sa mga entertainment, sa mga lugar na kung saan pwede silang ma-entertain. Pero sabi ng mahal na propeta, yun ay mga remedyong gawa ng tao na hindi talaga nakakapagbigay ng comfort sa tao. Dahil ang tunay na comforter sa ating mga kabalisahan ay walang iba kundi ang Diyos. Yung mga ginawa ng tao na pansamantala, nakaka-comfort sa tao. Sabi rito, it leads to eternal death, while this leads to eternal life. Yun, ang remedyo ng tao na pampagaan sa kanyang kalooban tuwing siya'y nasa kabalisahan, tulad ng bisyo, nilulunod nila ang kanilang kalumbayan ng pag-inom ng alak. Marahil malilimutan nila yung kanilang kabalisahan, yung kanilang problema, isang gabi, isang araw, habang sila'y lasing, habang lango sa alak. Pero pag nawala na yung bisa ng alak sa kanilang katawan, maalala na naman nila, babalikan na naman nila yung kanilang problema. Yun ay mga temporal remedy na gawa ng tao. Yung iba pumupunta sa mga bahay aliwan, mga lugar ng mga entertainment. Pero pag natapos na yung entertainment, umalis na siya doon sa bahay aliwan, babalikan niya yung kanyang problema at mas matindi, mas mabigat ang problema na kanyang kakaharapin. Kaya sabi ng mahal na propeta, walang remedyong pwedeng gawin ng tao para mapawi ang kanyang kabalisahan, kundi sa Panginoon lamang. Casting all our cares only to God and no other else. Dahil ang mga remedyo, ang mga daan ng tao ay patungo sa kapahamakan, patungo sa kamatayan. Ngunit ang remedyo, ang comfort mula sa Diyos ay sa eternal life ang tungo. We got a cure. Calvary is the cure. Christ is the cure. And He is the only cure, the only foundation, the only way. There is things that you can get from Christ that you can't get from nowhere else. Yun, malinaw. May mga bagay na maibibigay si Kristo, makukuha natin kay Kristo, na hindi natin makukuha sa ibang bagay. May bagay na makukuha tayo sa ating Panginoon na hindi kayang ibigay ng kayamanan. Hindi kayang ibigay ng karangyaan, hindi kayang ibigay ng karunungan, hindi kayang ibigay ng kalayawan ng sanglibutan. Because Christ, sabi rito, Christ is the way. Not a way, it's the way. Yun, iba yung a way, iba yung the way. Christ is the only way. Bagamat may mga daan na ginawa ang tao para pansamantala makalimutan ang kanyang kabalisahan, pansamantala maibsan ang kanyang pasakit, ang kanyang problema, ang kanyang suliranin. But that is just a way na ginawa ng tao. But there is the only way. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Jesus is the way. Can't cast your cares upon the church. The church has no salvation. Now, ito mga kapatid, nais ko lang bigyang din ito. Maging ang church, if Jesus is the only way, even the church is not the way. Dahil minsan ito, nais ko lang idagdag ito mga kapatid. Minsan pag may mga alalahanin tayo, mga problema tayo, mga suliranin tayo, minsan tama naman po 'yun na isusulat natin sa papel o kaya babanggitin natin sa harapan ng congregation yung ating mga problema. Magpe-prayer request po tayo na akala natin yung church ang magsusolve ng ating problema. Akala natin pagka nag-prayer request tayo at pinag-pray sa church yung ating prayer request, akala natin ay
sila yung magsusolve ng problema natin. Now, hindi po mga minamahal na mga kapatid. Now, basahin ko muli yung sinabi ng mahal na propeta. Jesus is the way. Cannot cast your cares upon the church, because the church has no salvation. It can only point you to Jesus, who is the only salvation. He is the way, the truth, and the life, not the church. Na ulitin ko yun, mga kapatid. Kapag tayo po ay nagbigay ng mga kahilingan ng panalangin, mga prayer request sa ating mga kabalisahan, sa ating mga problema, sa ating mga pasanin, o anumang mga bagay na nakakabagabag sa ating damdamin, gumugulo sa ating isipan, o sa ating buhay, anumang mga trouble meron tayo, kapag tayo ay nag-request ng panalangin, huwag nating isipin na si pastor yung tutugon ng katugunan ng ating problema. Huwag nating isipin na yung church ang siyang magliligtas sa atin sa ating mga kabalisahan o tutulong sa atin sa ating mga problema. Ang ginagawa lamang po ng church o ng pastor o sino mang ministro, sabi dito, ay inilalapit lang yung ating request sa Panginoon. Tinutulungan lang tayo through our prayer request, by the prayer of the congregation and by the pastor, inilalapit natin sama-sama ang problema ng bawat isa sa Panginoon. Pero ang tutugon pa rin doon sa ating problema ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya yon, mga minamahal na mga kapatid. Now, bakit nasabi ko ito? Kasi minsan, by God's own discernment, at minsan napag-uusapan po namin ito ng mga kasamahang mga manggagawa. Minsan may mga kapatiran tayong may mga prayer request, isusulat sa papel, ibibigay doon sa MC, babasahin ng MC, o ibibigay sa preacher o sa pastor, babasahin ng pastor, ipagpipray. Pero yung mismong tao na nangangailangan, hindi natin makita yung mismong sincerity ng kanyang paghingi ng prayer request. Kumbaga makikita mo paisi-isi lang, hindi man siya, wala mang luha na pag siya nanalangin yung humingi ng request, hindi man tutulo ang kanyang luha. Hindi mo man lang makita na siya parang talagang nangangailangan, di po ba mga kapatid? Kasi akala nila pagka may problema sila, ibinigay kay pastor yung request, ipinagpray ng pastor, akala nila yun na yung solusyon. Hindi naman po si pastor ang magsusolusyon, hindi yung church ang magsusolusyon. Dapat tayo mismo na may kailangan, makita mismo sa atin yung kasinsiruhan ng ating mga paghingi, ng ating mga katugunan, ng ating mga panalangin. Kaya nga may sinasabi ang Biblia na yun nga, huwag mabilisang magpatong ng kamay sa sino mang nagpapapray. Kasi minsan may mga unbeliever, halimbawa unbeliever na may mga karamdaman, cancer, o talagang tinaningan na ang kanilang mga buhay dahil sa minsan sa pag-ibig nung believer na kamag-anak, magre-request yung kamag-anak na believer sa church, ipagpipray yung unbeliever. Pero ang may gusto lang doon, yung believer na kamag-anak dahil sa kanyang awa marahil sa unbeliever na may sakit. Pero yung unbeliever na may sakit, hindi naman talaga seryoso na humihingi ng panalangin o tulong sa Panginoon. Dahil baka pag gumaling yung may sakit, ibabalik din sa kanyang bisyo. So ang point ko dito mga kapatid, kapag tayo'y merong kabalisahan, bagamat nakakatulong po ang prayer ng pastor, ang prayer ng church. Pero tayo mismo, kapag talagang tayo ang nangangailangan, we can ask directly from God, from Christ. Na tayo na mismong may care, may kabalisahan, may pasanin, may problema, tayo mismo ang dapat humingi direkta sa ating Panginoon. Sekundary na lamang po yung prayer request sa church, prayer request kay pastor, pero dapat tayo mismo ang kakitaan ng kasinsiruhan ng paghingi ng tulong sa Panginoon. Yung tayo mismo ang maglagak kay Kristo sa Panginoon ng ating mga pasanin. Huwag nating ilagak sa church,
Huwag nating ilagak kay pastor. Huwag nating ilagak sa sino mang tao. Tayo mismo, ilagak natin sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil hindi po ang church ang magliligtas sa atin, hindi po si pastor ang magliligtas sa atin, sila ay tulong lamang, katulungan lamang para ipaabot sa Panginoon ang ating mga hinaing. Pero ang tutugon sa ating panalangin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi dito, commit your cares to God. Commit your case to God. Yun. And go on as if it was all over. Kapag kinumit mo na kay Lord ang iyong kabalisahan, kapag kinumit mo na ang iyong problema sa Panginoon, then magpatuloy ka, sabi rito ng mensahe, go on as if it was all over. Kapag meron kang kabalisahan, suliranin, pasanin, problema, at once na kinumit mo na sa Panginoon, at tinulungan ka na ni pastor o ng congregation by your prayer request, then go on, magpatuloy ka na para bagang tapos na, solve na ang iyong problema. Kasi minsan may mga nagpipray na humingi ng prayer request, ipinagpray na, pero yung reaction nila, ganun pa rin, yung tolero pa rin, balisa pa rin, problemado pa rin. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa katugunan ng iyong panalangin. Marami tayong halimbawa na pwedeng gamitin, kaya lang maubusan po tayo ng oras. Ang point dito mga kapatid, once you cast your care unto the Lord, then go on with your life and act as if it was all over. Don't build up pressure. Just let off the pressure. Now, dahil kahit pray tayo ng pray, lagak tayo ng lagak ng ating kabalisan sa Panginoon, pero pagkatapos na nating nagpray, nababalisa pa rin tayo. Pagkatapos nating ipinagpray sa church, parang bigat na bigat pa rin yung kalooban mo. Parang sinasabi mo na hindi natugunan. Bagamat hindi naman po makikita yung instant na katugunan. Minsan may mga miracle, alam naman po natin, yung miracle ay instant. Pero hindi lahat ay miracle. Minsan, gradual ang pagtugon ng ating Panginoon. Bagamat nariyan pa rin yung nararamdaman mo na sakit sa katawan, marahil, nariyan pa rin yung problema mo, marahil, pero yun nga, you act as if it was all over. Pagkatapos mo nang inilagak sa ating Panginoon. Dahil kung hindi, sabi ng propeta, you are building up pressure sa iyong sarili, sa iyong kalooban. Let off the pressure. Kapag ka inilagak mo na ang iyong kabalisahan, then you'll let off mo na yung pressure. Amen. Sabi rito, He took your worry. You cast your cares on Him. And don't worry about your cares no more. That's His business. Yun. Once na ibinigay daw natin sa Panginoon yung ating care, yung ating worry, then problema na yun ng ating Panginoon. Hindi na natin yun problema. Yun ay total surrender, total trust, na kapag nag-pray ka sa Panginoon, ibinigay mo sa Kanya ang iyong kabalisahan at alalahanin, then pagaanin mo na ang iyong kalooban. Huwag ka nang mag-build up ng pressure, dahil ano po ang bunga kapag ka yung pressure na ipon sa atin? Sabi dito sa kasunod po na quotation na aking babasahin. Christ promised that He would take all your cares. Cast your cares on Him. So what are you worried about? Worry builds up pressure. At kapag naipon yung pressure dahil sa kawo-worry mo, pressure blows up. Yun mga kapatid. Kaya may mga tao na nagbo-blow up. May mga tao na hindi na nakakayanan dahil hindi nila malit up yung pressure. Pero tayo na mga believer, every time we are pressured by the cares of this world, sa ating mga suliranin, meron tayong paraan para mag-let off ng pressure. Yun ay sa pamamagitan ng casting all your cares upon Him, upon Christ. At yun, sa ganung paraan ay naiibsan po yung mga pressure na naiipon sa ating kalooban. Kaya ang isang mananampalataya ay yun, meron siyang bintahe laban sa lamang niya sa unbeliever. Dahil ang unbeliever, wala siyang paraan para mag-let off ng pressure. Ang alam lang niya yung mga kaparaanan ng sanglibutan na patuloy na nagpapahamak sa tao. Pero tayo na mga believer
alam po natin kung saan tayo dapat tutungo, walang iba kundi ang Panginoon, at sa Kanya lang natin ilagak ang ating mga kabalisahan. Okay, panghuli po na aking babasahin at magtatapos na po tayo. Sabi rito, cast your cares upon Him because He cares for you. Trust in His promised word. Magtiwala tayo sa Kanyang mga ipinangakong salita. His words written in our hearts. Our hearts are the tables of His word. Yun, kapag ang salita ng Panginoon ay nakaukit na, nakasulat na sa ating mga puso, mga salita ng Panginoon na ating nabasa, na ating narinig ay tumimo na, nakaukit na, nakasulat na sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating damdamin. At pag dito tayo nagtiwala, ay lahat ng ating mga trouble, lahat ng ating mga sorrow, kabalisahan, lahat ng ating mga cares ay kaya nating i-let off, mga kapatid, sa pamamagitan ng paglagak ng ating mga kabalisahan sa ating Panginoon. Dahil sinong taong walang kabalisahan? Lahat tayo, kahit ako, mga kapatid. Lagi tayong may kabalisahan. Kung bibilangin natin isa-isa, baka hindi maubos ang maghapon, mga kapatid. Pero purihin ng Panginoon, salamat sa Panginoon, tayong mga believer ay meron tayong Panginoon na laging handang tanggapin at solusyonan ang ating mga kabalisahan at mga alalahanin. Purihin ang Panginoon sa hapon pong ito. Salamat sa inyong lahat na nanood at nakinig sa paghahayag ng salita ng Diyos. Nawa nagbigay po ng comfort sa bawat isa sa atin. Magandang hapon muli kay Pastor Lawrence, kay Sister Marilyn, Pastor Mark, ganun din kay Sister Jackie, Javier na nasa ibang bansa. Ingatan kayo ng ating Panginoon. Sa mangdako kayo naroroon, sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, kay Sister Grace, kay Brother Romeo, mga kapatid natin sa dako ng Cavite, kay Brother Philip, kay Sister Maribel Baluyot, kay Sister Jerlis May, at ganun din kay Brother Jonathan Del Rosario na nasa ibang bansa rin, ang ating kapatid. Salamat din sa 100 stars na yung sinend, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon, ingatan ka ng ating Panginoon. Sister Esther, Sister Janet, Pastor Robert, Sister Ruth Bantilan, sa lahat ng ating mga kapatid sa dako ng Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Western Samar, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Nais ko pong manalangin bilang pagwawakas. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain niyo po, Ama, ang mga kapatiran na walang sawang sumusubaybay sa pangangaral ng iyong salita. Sa hapon pong ito, nawa sila po ay binigyan mo ng kaaliwan mula sa iyong mga salita. Sa lahat ng kanilang mga pasanin, sa lahat ng kanilang mga alalahanin, ay kayo po nawa, O Diyos, dalangin ko ang tumugon sa bawat pangangailangan ng bawat isa. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat, pagsamba sa ngalan mo lamang, Panginoong Kristo.